Halos buong karera, siya ang nasa unahan pero sa huling minuto, nawala ang kanyang lead. At dahil sa desperasyon niyang makabawi, he made a catastrophic mistake. Sumalpok ang kotse sa barrier sa bilis na mahigit sa 200 km kada oras. Tumilapon ang sasakyan sa ere. Tumagilid ito, tumaob ng baliktad at dumulas ng walang kontrol sa track. Yung mga racer sa kanyang likuran, mabilis na nag-react. Iniwasan nila ito habang nagliliparan ng mga spark at nag-aalab ang apoy mula sa exhaust na parang flamethrower. Nang tuluyan ng huminto ang wasak na Audi, binalot ng katahimikan ng buong circuit. Hindi na bago ang ganitong klaseng crash. Pero paano ba naman kasi? Kilala na ang Ghia Circuit sa Macau bilang isa sa pinakamahirap na racetrack sa mundo. Sobrang sikip na mga kanto at makikitid ang daan kaya walang puwang para magkamali. When the GT World Cup started, nadisgrasya na rin ang teammate ni Lawrence Vanthoor na si Eduardo Mortara na nag-crash sa first turn pa lang ng qualifying race bago pa man niya marating ang corner kung saan bumangga si Vanthoor. At sa mismong unang lap ng main race, isang BMW driver naman ang bumangga. Dahilan para maantala ang buong event. The impact damages the safety barriers at kinailangan ng extensive repairs na kumain ng halos lahat ng race time. By the time they restarted, hindi na sapat ang oras para matapos ng mga racers ang buong 18 laps. Kaya naman ayon sa rules, kung sinong nasa unahan pag naubos ang oras, siya ang panalo. Kaya naman sa huling minuto ng karera and Vanthoor lost the lead to Earl Bamber, nagiging desperado na siya na maagaw ang unahan. Subalit habang nagkakarera ang mga sasakyan sa pinakamabilis na kanto ng circuit at sa kanyang attempt na piliting i-reclaim ang lead, nadaplisan ng sasakyan ni Vanthoor ng curb, nawala ang traction at dumulas ang likuran ng kotse. The crowd watched in silence habang pinapanood kung paano ito dumulas at huminto hanggang sa may himalang nangyari. Lumabas si Vanthoor, buhay at halos walang galos. Pero hindi pa natatapos dyan ang swerte ni Vanthoor. The irony of all of this, the race will not be restarted. And by my calculations, that means Laurent Vanthoor is the winner of this race. At dito na pumasok ang nakakabaliw na twist. Hindi na ni-restart ang race dahil kulang na ang oras. Ayon sa FIA regulations, kung hindi ma-restart ang karera, ibinabalik ang resulta batay sa huling completed lap. At sa lap na yon, si Vanthoor pa rin ang nasa unahan bago siya mag-crash. Ibig sabihin, ang crash na dapat ikatalo niya, yun pa mismo ang nagpanalo sa kanya. Therefore, Laurent Vanthoor has become world champion upside down.